Magandang araw mga bata! Ako ang makakasama nyo sa inyong pag-aaral. Ako nga pala si Richelle Bueno, ang inyong guro sa asignaturang Filipino. Ihanda na ang inyong mga gagamiting pansulat at papel. Ngunit bago yan, ay atin munang damhin ang presensya ng Panginoon sa pamamagitan ng isang panalangin. Dear Lord, we thank you for the gift of life today. You allow us to have another day to praise you and see your glory. Thank you for the love and protection, especially this time of pandemic. We ask all this in the mighty name of Jesus. Amen. Handa na ba kayo sa ating talakayan ngayong umaga? Ngayong umaga ay maglalaro tayo. Gusto nyo bang maglaro? Ang ating laro ay pinamagatang Hulaan Mo Ako. Narito ang jigsaw puzzle na magiging batayan upang tukuyin ang paksa sa umagang ito. Ngayon ay igugrupo ko kayo sa tatlo. Ito ang Group 1, Group 2 at Group 3. Gamit ang flashcard ay mag-uunahan ang bawat grupo sa pagsagot mula sa mga nakatagong tanong sa ating mahihiwagang kahon. At ang grupong unang magtataas ng tamang sagot ay ang makakakuha ng puntos. Ngayon ay bubuksan na natin ang unang mahiwagang kahon. Ito ang tanong. Ito ang wikang pambansa ng Pilipinas ayon sa Saligang Batas ng 1987. At ang tamang sagot ay Filipino. Tama. Mapupunta ang puntos sa Group 1. Ngayon ay kukunin natin ang isang piraso ng jigsaw puzzle upang buuin ang larawan. Atin nang buksan ang ikalawang kahon. Ito ang tanong. Siya ang itinuturing na ama ng wikang pambansa. Ang tamang sagot ay Manuel L. Quezon. Mapupunta ang puntos sa ikalawang grupo. At dahil nahulaan ang tamang sagot ay madadagdagan ng isang piraso ang ating jigsaw puzzle. Buksan na natin ang ikatlong kahon. Ito ang tanong. Ito ang wikang naging batayan ng wikang pambansa batay sa rekomendasyon ng Surian. Ang tamang sagot ay Tagalog. Mapupunta ang puntos sa ikatlong grupo. At dahil nahulaan ang tamang sagot ay dadagdagan muli natin ng isang piraso ang ating jigsaw puzzle. Atin nang buksan ang ikaapat na kahon. Ito ang tanong. Ito ang tawag sa napakahalagang instrumento ng komunikasyon. At ang tamang sagot ay wika. Mapupunta ang puntos sa unang grupo. At dahil nahulaan ang tamang sagot ay madadagdagan muli ang ating jigsaw puzzle. Atin nang buksan ang ikalimang kahon. Mula Tagalog, ang sumunod na tawag sa ating wikang pambansa ng Pilipinas ay naging at ang tamang sagot ay Pilipino. Mapupunta ang puntos sa ikalawang grupo. At dahil nahulaan ang tamang sagot ay madadagdagan muli ng isang piraso ang ating jigsaw puzzle. Atin nang buksan ang ikahuling kahon. Ito ang tanong. Ito ang tawag sa sangay na natasang magsagawa ng pag-aaral kung alin sa wika at wikain sa bansa ang magiging batayan sa pagtukoy sa ating wikang pambansa. At ang tamang sagot ay Surian ng wikang pambansa. Mapupunta ang puntos sa unang grupo. Sila ang may pinakamataas na puntos. At dahil nahulaan ng tamang sagot ay mabubuo na ang ating jigsaw puzzle. Maaari nyo bang suriin mula sa jigsaw puzzle kung ano ang ginagawa ng mga tao? Tama. Isang lalaking nakaupo, nakatalikod at nakaharap sa computer. Isang lalaking nakikipagpalitan ng text message. Isang babaeng nakikipag-usap sa landline phone. At isang field reporter na may kinakapanayam. Mula sa larawan, ano ang gustong ipakita o iparating nito sa atin? Tumpak ang kahalagahan ng pagkakaroon ng wika. Nasuri ba ninyo mula sa mga sitwasyon ang kahalagahan ng pagkakaroon ng wika? Ano ang posibleng mangyayari kung walang wikang nauunawaan ang lahat? Tumpak,
Maaring walang kapayapaan sa mundo at maaring magkaroon ng digmaan at walang maayos na pamumuhay. Mula sa inyong binanggit ay makikita natin na ang pagkakaroon ng wika ay napakahalaga at napakalaki ng tungkulin ito sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Ang mga sumusunod na sitwasyong ipinakita ng larawan ay ang karaniwang gamit o tungkulin ng wika sa lipunan. Ayon kay M.A.K. Halliday, mayroong 7 gamit ng wika sa lipunan. Ito ang instrumental, interactional, regulatoryo, personal, heuristiko, imahinatibo at informatibo. Ngunit bago yan, ay atin munang kilalanin si M.A.K. Halliday. Si Michael Alexander Kirkwood Halliday o mas kilala sa taguri na M.A.K. Halliday ay isang bantog na scholar mula sa Inglaterra. Ibinahagi niya sa nakararami ang kanyang pananaw na ang wika ay isang panlipunang phenomenon. Naging malaking ambag niya sa mundo ng linguistika ang popular niyang modelo ng wika, ang Systemic Functional Linguistic. Sa pamamagitan ng mga graphic clip ay ating tunghayan ang mga gamit o tungkulin ng wika sa lipunan. Makikita sa larawan ang dalawang magkasintahan. Alin sa dalawang pahayag ang nagpapakita ng malinaw na mensahe ng pakikipaghiwalay? Tama, sa dalaga, dahil gumamit ito ng salitang gusto ko. Sa sitwasyong ito, ang gamit ng wika ay instrumental. Ito ang tungkulin ng wika na tumutugon sa pangangailangan ng tao, gaya ng pakikipag-ugnayan sa iba. Narito ang mga bigkas na ginaganap na nagpapakita ng pagiging instrumental ng wika. Una, pag-uutos, pakikiusap, panghihikayat, pagbibigay mungkahi at paghingi ng tulong. Ngayon, maaari ba kayong magbigay ng halimbawa gamit ang paghingi ng tulong o pakikiusap na pagganap? Narito ang sitwasyon. Ano ang maaari mong sabihin sa kapatid mo kapag gusto mong magpatulong sa pagsagot ng iyong module? Narito ang mga halimbawang sagot. Maaari mo ba akong tulungan sa pagsagot ng aking module? Nakikiusap ako sa iyo, tulungan mo naman ako. Sa pang-araw-araw nating pakikipag-ugnayan sa ating kapwa ay lumilikha tayo ng ekspresyon at pagbati upang bumuo ng interaksyon at palakasin ang layuning makipagkapwa gaya ng makikita sa ikalawang sitwasyon. Sapagkat ang wika ay may interaksyonal na layunin. Ang tungkulin nito ay nakikita sa paraan ng pakikipag-ugnayan ng tao sa kanyang kapwa. Narito ang mga bigkas na ginaganap sa pagiging interaksyonal ng wika: pangungumusta, pagbati, at pagbibiro. Maaari ba kayong magbigay ng halimbawa gamit ang pangungumusta o pagbibiro na pagganap? Narito ang sitwasyon. Ano ang sasabihin mo sa kaibigan mong matagal mo nang hindi nakikita? Narito ang mga halimbawang sagot. Mare, kumusta naman ang mga inaanak ko? Uy, ang sexy mo ngayon ah. Para sa ikatlong sitwasyon, makikita sa larawan na tungkulin ng ama o magulang ang pagkontrol sa ugali o asal ng anak. Sa lipunan na ating ginagalawan ay kailangan nating sumunod sa mga ibinigay na direksyon, panuto o paalala para sa matiwasay na pamumuhay. Ito ay maaring pagsunod o hindi pagsunod tungkol sa gagawin na isang bagay, dahil ang wika ay may tungkuling pang-regulatory. Ang tungkulin ng wikang ito ay tumutukoy sa pagkontrol sa ugali o asal ng ibang tao. Narito ang mga bigkas na ginaganap sa pagiging regulatoryo ng wika: pagbibigay babala, pagpapaalala, at pagbibigay ng panuto. Ngayon, maaari ba kayong magbigay ng halimbawa gamit ang sitwasyong pagpapaalala o pagbibigay babala na pagganap? Narito ang sitwasyon. Paano mo sasabihin sa iyong nakababatang kapatid ang wastong paglilinis ng kamay at ang kabutihan ng pagsusuot ng face mask?
Ito ang halimbawang kasagutan. Ugaliing maghugas ng kamay upang makaiwas sa sakit. Ang pagsusuot ng face mask ay makatutulong upang hindi mahawa ng sakit. Makikita sa larawan ang pagbabahagi ng kanilang personal na opinyon o kuro-kuro tungkol sa kanilang paksang pinag-uusapan. Ang gamit ng wika ay personal. Saklaw ng tungkulin ito ang pagpapahayag ng sariling kuro-kuro o opinyon tungkol sa paksang pinag-uusapan. Nakatutulong ito sa paglalabas ng sariling saloobin ng isang tao. Narito ang mga sitwasyong nagpapakita ng pagiging personal ng wika. Formal o di-formal na usapan, debate at editorial. Ngayon, maaari ba kayong magbigay ng halimbawa gamit ang pagbibigay ng saloobin na pagganap? Narito ang sitwasyon. Ano ang maibibigay mong opinyon tungkol sa pagkakaroon ng bagong patakaran ng IATF sa pagtanggal ng mga kinakailangang dokumento sa paglalakbay? Ito ang halimbawang kasagutan. Posibleng sa bagong patakarang ito, tataas ang bilang ng kaso ng COVID-19. Gagaan na ang isipin ng mga empleyado sa pagpasok sa trabaho. Ginagamit din natin ang wika sa pagtuklas o upang matamo ang ninanais na kaalaman tungkol sa kapaligiran. Makikita sa larawan ang pagkuha ng impormasyon ng isang babae na may kinalaman sa kanyang pag-aaral sa pamamagitan ng isang pakikipanayam. Ang gamit ng wika sa lipunan ay euristiko. Ito ang tungkulin ng wika na ginagamit sa pagkuha o paghahanap ng impormasyon tungkol sa paksang pinag-aaralan. Narito ang mga sitwasyong nagpapakita ng pagiging euristiko ng wika. Pagtatanong, pagtuklas, pagpuna o pangangatwiran, at pag-eksperimento. Ngayon, maaari ba kayong magbigay ng sitwasyong ginagamit ang euristikong tungkulin ng wika? Narito ang mga halimbawang kasagutan. Pakikipanayam para sa isang census, pagkalap ng impormasyon para sa isang pag-aaral. Pamilyar ba sa inyo ang awiting ito? Ang awiting ito ay nagpapahayag ng imahinasyon at haraya gamit ang mga mapaglarong salita. Sa pagsulat ng malikhaing komposisyon ay gumagamit ng tayutay at iba pang estratehiya upang matupad ang mapang-akit na komunikasyon. Ang gamit ng wika ay imahinatibo. Sa tulong ng wika ay napagagana natin ang imahinasyon ng tao. Narito ang mga sitwasyong nagpapakita ng pagiging imahinatibo ng wika. Akdang pampanitikan, paglalarawan, at pagguhit. Maaari ba kayong magbigay ng sitwasyon na gumagamit ng imahinatibong tungkulin ng wika? Ito ang halimbawang kasagutan. Pagsulat ng alamat, kwentong bayan, tula, at iba pang anyo ng akdang pampanitikan. Pagbibigay description sa mga bagay. Makikita natin sa larawan ang isang guro na nagbibigay ng impormasyon tungkol sa isang kwento. Ginagamit din natin ang wika upang maghatid ng isang kapaki-pakinabang na impormasyon o datos na magagamit natin sa pang-araw-araw na pamumuhay. Ang gamit ng wika ay informatibo. Ito ay may kinalaman sa pagbibigay ng impormasyon sa paraang pasulat o pasalita. Narito ang mga sitwasyong nagpapakita ng pagiging informatibo ng wika. Pagtuturo, pag-uulat, at pamanhong papel. Ngayon, maaari ba kayong magbigay ng sitwasyong ginagamit ang informatibong tungkulin ng wika? Ito ang halimbawang sagot. Pagtuturo ng guro, pag-uulat sa loob ng klase, pag-uulat ng balita. Mula sa ibinigay ninyong mga halimbawa sa bawat gamit o tungkulin ng wika, ay tiyak kong naunawaan nyo ito. Muli, maaari nyo bang ibigay ang 7 gamit o tungkulin ng wika sa lipunan? Ito ang halimbawang kasagutan.
instrumental, interactional, regulatoryo, personal, heuristiko, imahinatibo, at informatibo. Muli, maaari nyo bang isa-isahin ang pagkakaiba ng bawat gamit ng wika na binanggit ni M.A.K. Halliday? Mahusay! Ngayon, ay susubukin ninyong tukuyin kung anong gamit o tungkulin ng wika ang tinutukoy sa bawat pahayag. Mahusay! Ngayon ay papangkatin ko kayo sa 4. Gamit ang mga nabanggit na 7 gamit ng wika sa lipunan ay magtatanghal kayo. Narito ang palabunutan kung saan bubunutin ng bawat grupo ang kategoryang inyong itatanghal. Narito ang mga rubrik para sa inyong pagtatanghal. Pumili ng isang gamit o tungkulin ng wika na ating natalakay. Gawan ito ng video presentation gamit sa inyong mga gadgets. Tiyakin na matukoy o maipaliwanag ang mga bigkas na ginaganap sa sitwasyon na inyong gagawin. Maraming salamat sa pakikinig.